Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Sabado, ngayon ay January 17 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw at sa technical kasama natin si Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Apat na retired PNP generals kinukup-kup di umano si Atong ayon sa DILG. Todo Balita. Papel ng ICI sa flood scam malapit nang matapos ayon kay Pangulong Marcos. Todo Balita. Congressman Leviste kinasuhan si Castro ng 110 million pesos na libel. Todo Balita. Sa balitang lokal, local government units sa lalawigan ng Pangasinan binigyan pagkilala at parangal. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Beermen pipigilan ng Gin King sa finals sa PBA. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Handang kasuhan ng kriminal ng Department of Interior and Local Government o DILG ang 4 na retired generals na pinaniniwala ang nagkakanlong sa puganting negosyante na si Atong Ang. Ito ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya matapos na balaan ang mga retiradong opisyalis ng Philippine National Police na umano'y tumutulong para itago si Atong Ang sa batas. Ayon kay Rimulya, matagal nang may access sa mga otoridad si Ang dahil ang mga bodyguards nito ay mula pa taong 1988 hanggang 2022. Aniya, iniimbestigahan na ng tanggapan ang 4 na dating general pero hindi niya ito pinangalanan basta't sinasabing ang mga ito ay malapit sa negosyante na sa kasagsagan ng sabong at isabong business operations na kasabay niya magsabong at magkakasamang lumalabas na kumakain. Malapit nang matapos ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Sa isang interview, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagawa na ng ICI ang lahat ng kailangang imbestigahan at maaring 2 na lamang ang kailangang malinawan. Sinabi ng Pangulo kung naipasa na ang lahat ng impormasyon sa Department of Justice at Ombudsman ay ang naturang mga ahensya na ang tututok sa investigasyon. Sa isyu naman ng pagtatalaga ng bagong commissioners ng ICI, sinabi ng Pangulo na hindi pa nila napapagpasyahan kung magtatalaga pa ng mga bagong commissioners.
Hinimok ng International Criminal Court o ICC ang mga tauhan ng Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies na posibleng may direktang alam sa kaso na tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang apela ng ICC o International Criminal Court, Office of the Prosecutor para sa mga saksi ay inilabas ilang buwan matapos ang pagbubunyag ni Ombudsman Crispin Remulla ng umano'y warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, naging hepe ng PNP noong panahon ni Duterte. Sa kabila ng pahayag ni Remulla ay wala pang lumulutang na kopya ng sinasabing warrant of arrest bagaman at naging dahilan nito para hindi na magpakita sa Senado si De La Rosa. Naglabas din ang ICC ng online form kung saan maaring isumite ng mga saksi ang kanilang mga reklamo. Samantala, nilabas ng Federal Bureau of Investigation ang most wanted list sa krimen na human trafficking kung saan kabilang si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang Facebook post, binahagi ng FBI Dallas ang larawan ng 4 na individual kabilang si Kibuloy na pinaghahanap dahil sa pagiging suspect sa krimen. Ayon sa opisyal na website ng FBI, mayroong warrant of arrest laban sa pastor na inilabas ng isang federal grand jury sa U.S. District Court sa Central District of California. Inaakusahan si Kibuloy ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children at bulk cash smuggling. Bukod sa tawag na pastor, kilala rin umano si Kibuloy sa mga alias na The Appointed Son of God, Sir at ACQ. Inabsuelto ng Manila Regional Trial Court si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. at 2 iba pang individual sa kasong pagpatay sa dating board member ng Negros Oriental noong taong 2019. Batay sa inisyong desisyon ng Manila RTC Branch 15, pinawalang salas nito si Teves, gayon din sina Richard Cuadra at Rolando Pinili dahil sa pagkabigo ng prosekusyon na mag-establish ng isang prima facie case. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ang acquittal ni Teves ay nagpapakita na ang mga kasong isinampa laban sa kanya ay harassment lamang. Bukod naman sa naturang kaso, si Teves ay nahaharap pa rin sa kasong pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at 9 na iba pa noong March 4 taong 2023. Nangako umano si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan na babalik sa Pilipinas sa Pebrero 15. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, sa isang panayam na nanatili pa rin si Bunuan sa Estados Unidos. Humiling umano ang dating kalihim na 1 buwan na extension dahil sa pagpapalit ng schedule sa surgery ng kanyang asawa. Samantala, nanawagan ng Malacanang kay Bunuan na mas makabubuting bumalik sa Pilipinas upang makapagbigay ng mas magandang impormasyon para maituro ang mga sangkot sa flood control scam. Inaresto naman ng Bureau of Immigration ang isang Aleman o German na wanted sa ibang bansa dahil sa mga kaso ng child pornography. Isinagawa ang pag-aresto sa dayuhang si alias Arthur, 52 years old nitong January 9 ng mga ahente ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa pakikipagtulungan ng intelligence group sa Mindanao sa Barangay Poblasyon sa Kidapawan City. Ang operasyon ay nag-ugat sa reklamong natanggap ng Bureau of Immigration mula sa isang private citizen hinggil sa umano'y pagkakasangkot nito sa kaso ng child pornography sa Canada. Si Arthur ay may 10 warrant of arrest na inisyo mula 2011 hanggang 2016 dahil sa paglabag sa Criminal Code of Canada. Nabatid na noong November 2015 ang mga online accounts ni Arthur ay natunto ng British Columbia Integrated Child Exploitation Unit. Si Arthur ay nahaharap sa kasong deportation mula sa Bureau of Immigration at mananatili sa kustodiya ng Bureau of Immigration habang nahaharap sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Bulto-bultong dokumento ang dinala ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa Sandigan Bayan kasama iba pang mga opisyal ng Office of the Ombudsman upang sampahan ng kaso ang ilang personalidad kaugnay ng flood control scandal sa Pandi, Bulacan. Bitbit nila ang patong-patong na kaso laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 pang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan. Kaso malversation at corruption ay sinampa ng Ombudsman laban sa kanila. Kabilang sa makasama ni Revilla na kinasuhan ay sina Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer RJ Dumasig, Engineer Emelita Huwat,
Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Dawit sila sa anomalya sa isang ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nakakalaga na mahigit 92.8 million. Sinampahan ng kasong civil libel ni Batangas Representative Leandro Leviste si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Inihain ni Leviste sa Balayan Regional Trial Court sa Batangas ang 110 million pesos na damage laban sa tagapagsalita ng palasyo. Ang pagsasampa ng kaso ay dahil sa paulit-ulit umanong pahayag ni Castro na sinasabing ibinenta ni Leviste ang kanyang kumpanya. Nilinaw naman ni Leviste na wala siyang personal na galit sa administrasyon. Aniya tumutugon lamang siya sa mga maling impormasyong ipinapakalat laban sa kanya. Sa isang pahayag sinabi ni Castro na hindi pa niya natatanggap ang reklamong isinampa ni Leviste, subalit ang tugon niya rito ay base sa napanood niyang interview sa kongresista. Dumako naman tayo sa ating balita sa Ibayong Dagat. Patay ang 32 katao matapos madiskaril ang isang tren nang mabagsakan nito ng crane sa Nakhon Ratchasima, Thailand noong Miyerkules. Ayon sa isang Thai Health Ministry sa ulat ng Agence France Press, 3 katao nawawala habang 64 ay sinugod sa ospital kabilang ang 7 nasa critical na kondisyon. Nangyari ang aksidente sa isang construction site ng 5 billion proyekto na suportado ng China para sa high-speed rail network ng Thailand na layong pagdugtungin ng Bangkok at Kunming sa China via Laos pagsapit ng 2028. Nagpaabot ng pakikiramay ng Italian Thai Development ang kumpanya responsable sa konstruksyon at nangakong sasagutin ang gastusin ng pamilya ng mga biktima pati na rin ang medikal na pangangailangan ng mga sugatan. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Binigyang pagkilala at pinarangalan ang mga natatanging local government units o mga LGUs, mga health workers at partners ng Pangasinan Province o provincial government sa 15th Provincial Health Summit at Gawad Parangal sa Kalusugan. Pinangunahan ito ni Governor Ramon Gico III kasama sina Vice Governor Mark Lambino, Provincial Administrator Manuel Luis Jr., kasama sina DOH Region 1 Director Pretchel Tolentino, Provincial Legal Officer Attorney Baby Ruth Torre, Provincial Health Officer Dr. Vivian Villar Espino, Provincial Hospital Management Services Officer Dr. Tracy Lu Bitoy at si Board Member Sheila Baniked na siyang Chairman ng Committee on Health sa Sangguniang Palalawigan. Patunay ang programang ito sa aktibong partisipasyon at malasakit ng mga local government units at mga health workers para sa mas malusog na Pangasinan. Bukod sa regular na pagsasagawa ng Isko Basurero ay sinama rin ng Alaminos City Environment Office ang aktibidad na ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Zero Waste Month 2026. Kahapon nagtungo ang City Environment and Natural Resources Office o CENRO sa 100 Islands National Park kasama makinatawa ng Inner Wheel mula sa Western Downtown Dagupan, mga Taram, Malasique at Santa Barbara, gayon din ang Princess Urduja Lady Eagles Club na aktibo nakipagtulungan sa pagpupulot ng basura sa mga coastal area sa Governor's Island, Virgin Island, Pilgrimage Island at Cuenco Island. Sa tulong at pakikipag-ugnayan ng Task Force Isla Divers, PNP, PNP-EOD K9 Group, PCG, BIFAR, DNR, CENRO, CDRMO at HINP Bantay Dagat ay may kabuang 126.3 kilo ng basura katumbas ng 16 na trash bags mula sa baybayin hanggang sa kailaliman ng mga nasabing isla. Samantala nakapagtanim ng 45 piagaw o isang uri ng mangrove tree na namumuhay sa landward zone ang mga miyembro ng Inner Wheel Club at sa Mangrove Eco Park. Kahapon din, mahalaga ang pagtatanim ng mga mangrove sa landward zone sapagkat nagsisilbi itong panangga laban sa pagbaha at pagguho ng lupa na nagbibigay tirahan sa iba't ibang wildlife at tumutulong sa pagpapanatili ng balancing ecosystem. Sa bayan ng Bayambang, nung nakaraang
Huwebes, pinulong ng Municipal Administrator ang iba't ibang departamento kasama ang mga civil society organizations upang pag-usapan ang paglulunsad ng Grand Ukay for a Cause sa darating na April sa linggo ng kapistahan. Ang Ukay for a Cause ay isang matagumpay na housing program ni Mayor Nina Jose Quembao para sa underprivileged Bayambanggenyos. Kabilang sa mga pinag-usapan ang gagawing fashion show, Ukay Shop at pagbenta ng mga stub. Sa naturang pulong ay tinilakay ang mga plano at paghahandang kailangang gawin upang maging maayos at organisado ang aktibidad. Layunin ng Ukay for a Cause na makalikom ng mga donasyon upang makaipon ng pondo na gagamitin sa pagbili ng kubo para sa di bababa sa 32 na pamilyang Bayambanggenyo bilang indigent beneficiaries. Kasama sa paghahanda ang pakikipag-ugnayan sa Rotary Club of Bayambang sa pangunguna ng kanilang Pangulo na si Leonora Sagon. Kasama si Marbel Pereras, General Manager ng CS First Bank, CSO Federation of Bayambang President Juanita Sumaya. Samantala, maayos na nagsipila ang mga estudyante at magulang para sa pamamahagi ng Municipal Scholarship Stipend para sa buwan ng Enero. Kahapon, January 16 sa 3rd floor Municipal Hall Building ng Mangaldan. Inihatid ni Community Affairs Office Samuel Soriano ang mensahe ng alkalde na laging bili ng pag-aaral na mabuti para sa kanilang kinabukasan. Tumanggap ng tig 1,200 ang suma total na 600 high school scholars at tig 2,000 naman ang 266 college scholars. Inaasahan na matatapos ang scholarship stipend para sa school year 2025-2026 sa buwan ng Hunyo. Pabatid publiko naman ang lalawigan ng Pangasinan mula naman sa announcement ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na base sa eksaminasyon sa laboratorio na isinagawa ng BIFAR Region 1 ang mga nakolektang shellfish meat sample sa mga katubigan ng Bulinaw at Anda ay positibo ng red tide toxin. Habang hinihintay ang paglabas ng National Shellfish Bulletin, ang publiko ay pinapayuhan na iwasan muna ang pagkuha, pagbibenta at pagkain ng anumang uri ng shellfishes at alamang mula sa katubigan ng Bulinaw at Anda. Ang ibang lamang dagat naman gaya ng isda, pusit, alimango at hipon ay ligtas kainin basta ang mga ito ay sariwa na tanggalan ng lamang loob at nahugasan ng maigi sa dumadaloy na tubig bago ito iluto. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Walang ibang nasa isip ang nagdidepensang San Miguel kundi ang iligpit ang utol na Barangay Ginebra para maitakda ang kanilang finals rematch ng TNT Tropang Giga o Tropang 5G. Tanga ng 3 to lead, pipilitin ng Beermen na tapusin ng Gin Kings mamayang 7:30 ng gabi sa Game 6 ng kanilang Season 50 PBA Philippine Cup Best of 7 Finals o semifinal series sa Smart Araneta Coliseum. Samantala sa tennis naman, inaasahang mas lalo pang lulubo ang prize money ni Pinay netter Alex Iyala sa taong ito. Ito ay dahil sunod-sunod na malalaking torneo na lalahukan ito kabilang na ang mga Grand Slam events. Una rito ang Australian Open na nakatakdang umarangkada sa January 18 sa Australia. Sumayon kabuhan nating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pamatagapagbalita, ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras, alas 5:24 ng umaga. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba?
Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:27 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita sa araw ng Sabado. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdezia daw. Yan, wala tayong baterya. Yung ating orasan dito. Pinababa kasi ilang araw na siyang huminto. Ilang araw na siyang huminto. Pero good morning pa rin. Kalagitnaan na po ng buwan. Ngayon pa ay 17. At araw ng Sabado, araw ng pahinga para sa ilan, para naman sa iba ay dire-diretso lang ang trabaho. Yes, oo. Kahapon, tumungo tayo sa kasama tayo sa isinagawang Scuba Basurero diyan sa 100 Islands National Park at tatlong kaya umalis tayo rito ng madilim pa, bumalik tayo rito gabi na. So hindi lang tatlo Governors Island, Virgin Island, Pilgrimage Island at Cuenco Island, yung apat. Yung tawag nito, sinisid ng mga scuba divers. Pero yung mga iba kasi siyempre hindi naman marunong sumisid, ilan lang. At wala silang gamit. At saka siyam lang talaga yung licensed divers. 10 lang sila na licensed diver pero siyam lang yung active. Yung isa yata merong basta hindi na active yung isa o hindi gaano active yung isa. Kaya siyam yung karamihan sa mga sumasama dito sa na scuba divers. So yung iba diyan sa kalupaan sa baybayin. Pero halos wala ka na ring makuha kung bokya yung sabi wala bokya kasi hindi mo naman pwedeng pulutin yung mga dahon. Tsaka yung mga tawag ito yung parang mga seaweeds. Pag siguro, pag weekend, karamihan ng tao pero may bukyo malagay. Ay malagay lang. Parang galit na naman siya. Para na siyang mohawk. Sabi wala bokya talaga, umakyat ka pa sa taas. Hindi mo na kasi pwedeng pulutin yung mga dahon kasi nga yung mga yon ibabalik din yon. So parang fertilizer yung mga yon. Yung mga kailangan talaga ito yung mga hindi nabubulok. Oo. Tapos yung mga yung parang merong parang seaweeds. So yung mga yun pala, pagtagal pala nun, sabi niya, itong mga to, pagtagal, lagi meron niya, pero pagtagal magiging ganyan. So yung parang buhangin na durug-durug na kulay pula. So parang ganun yung itsura niya. Pero yung iba, kinukolekta nila pang fertilizer. Oo. Ayan, inilalagay sa sako at ginagawang fertilizer. Ay, yung isa nga natin kasama, gusto nga niya, isa ko ang dalawa rila, kaso tanda, ang bangat loob na luganan man. O kasi basa pa, siya, malansa. So yung mga, parang kabisado na rin ng mga scuba divers, kung saan yung talagang maraming basura. Hindi dahil sa marumi doon, kundi dahil doon yung current ng tubig. Doon pumupunta yung mga basura. So, kumbaga alam na nila yung areas na marami silang, kung kayamanan yon, doon nila makukuha yung mga kayamanan na, di ba, ang basura ay,
may pera sa basura. May pera sa basura, lalo na yung mga recyclable. Kaya naman ang palaging sinasabi, segregation, itabi, yung pwedeng ibenta at gamitin pa. Yung iba naman pwedeng gamitin. At nakasegregate din yung talagang tapon na. Yung mga basura yon, hindi yun basura lang ng mga bisita ng 100 Islands kasi yun nasa lalim ng tubig. Yun yung mga hinahakot, maaring nanggagaling sa iba't ibang lugar na yung daloy ng tubig, yung current ng tubig, doon ang bagsak niya. Kaya yun, monthly, yung kanilang monthly ginagawa yung Isko Basurero. At pero kung meron daw parang mga grupo or yung mag-sponsor na gusto nila magkaroon din ng panibagong ganon na activity, so nagiging twice a month yun. So kahapon, isa rin sa mga activity yung Zumba Surero. So itong Zumba Surero naman, ang purpose naman ito yung mga Zumba dancers din na nagsusumba, pero to create awareness din about itong activity pa rin na ito, itong siyempre doble na siya, merong health na rin, at yung to create awareness about zero waste management. So yun. So, napakahalaga po yung partisipasyon ng bawat isa. Magtataka ho kayo, pataka tayo. Bakit ang daming basura sa mga pampang, sa tabing ilog, etc. Kagaya dito sa Dagupan, punta ka sa mga island barangays, napakaraming basura sa sa gilid-gilid. Yan po ay mga basura na inanod ng tubig at naipon sa mga tabing ilog. Yung iba pwedeng basura din ng mga residente na nung umulan ay pumunta sa tabing ilog. Pero makikita mo ang dami, iba't ibang klase. Ito nga yung nawawash out galing sa mga kailugan, na galing din sa mga tahanan at kung saan-saan pa, nawawash out at nasasabit dun sa mga net, sa mga fish pens, fish cages, at naiipon na doon. Na kung magtataka, bakit napakaraming basura dito? Ayan, contributory na dyan yung dinadala ng alon o kaya agos ng tubig sa mga ilog. Sabi nga namin, bakit wala kami nakuha basura? Wala namang nakuha basura. Kumbaga sa siyempre may dala-dala kang plastic. Tapos parang, kumbaga sa parang wala kang accomplishment. Pero sabi nga ni Madam Rose Aruelo, ang ENRO officer, kasi naman regular din naman talaga sila nagpapalinis din doon. So meron kasi mga nakatalaga doon ng mga talaga ang trabaho lang talaga nila i-maintain yung kalinisan ng mga isla. At diyan din makikita yung effectiveness nung programa ng local government ng unit ng Alamino City. 'Di ba? Meron yung mga bisita napupunta sa 100 Islands, meron silang yung bag. Magkano yun? 200? 200 bibigyan sila ng sako paglalagyan o kaya bag paglalagyan ng kanilang mga naging basura katapos kumain, etc. At ibalik nila dun sa tourism office. Oo. Pero at yung 200 nila ibabalik sa kanila. Pero yung bag daw kasi parang hindi yata nila na-sustain kasi nga yung durability ng bag. Madali daw masira kasi nga mga tarp yung ginagamit nila. Recycled. Oo. So parang nagiging mas bahagi din sila ng basura. So pero meron pa rin daw yun yung environmental fee na 200 na pagbalik nila, may bit nila yung mga basura nila, ibabalik. So ilalagay na sa kung ano man yung available na paglalagyan. Ibabalik din sa kanila yung kanilang yung 200 nila. Siyempre kakawaan mo may 200. Talagang malaki yun. Didisiplinahin mo rin sarili mo. Ano na rin yun? Ilang chichirya na yun o kaya mga inumin na malamig. So yun po. Responsibilidad ng bawat isa, saan man po tayo, kung malinis ka nga sa tahanan mo, sa bahay mo, dapat ganun din dala-dala mo pagdating sa labas o kung saan ka pumupunta. Kung galit na galit ka sa loob ng bahay na ang kalat, dapat galit ka sa sarili mo paglabas mo, na dapat galit ako, dadalhin ko ito, itatapat ko sa tamang lugar. Kasi yung iba sasabihin, wala mo't iray man naglinis. Hindi po yun ang hindi tamang rason po yun. Kahapon naman, ang pinuntahan ko... tapusin ko lang. Monthly, mahigit 100 kilos. Ayun na, iipon. Oo, kasi... nakukolekta na basura. Oo, kasi mga yan, after nung nila sinusukat pa nila, sinesegregate. Kung anong klase mga basura yung mga nakukuha doon. Meron yung mga sako. Ewan ko bakit maraming sako doon. Sako, galing yun plastic. Sa yung mga sako galing sa mga fish pens. Pwede. Paglagay ng feeds, kung may nahulog na sako, hindi na nila kinukuha. Tsaka mga plastic na malalaki. So parang gano'n, bihira na rin yung usual kasi noon palagi meron pang
cigarette buds, mga tansan, kumonti na rin, pero more on parang yung mga sako plastic, tsaka mga, yun, konti-konti na rin lang. Pero halos pare-pareho na yung mga basura. Pero nagkakaroon na rin ng awareness nga. Kasi nga sabi natin yung the usual na nakikita natin ng mga basurang pinupulot, wala na. Ibang klase ng mga basura na nandun. Dapat talaga, bit-bit mo, iuwi mo din after. Kung ano man yung mga naiwan. Siyempre, hindi ko nasasabihin yung isa. Pero yung mamaya, sa pagbabalik po natin yung, yung Talong Festival ng Bayan ng Villasis, oras na po natin, alas 5:36 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Kaya sabay natin paghanda ang kinabukasan sa Fortune Life. Maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ. Oras na po natin, alas 5:38 ng umaga. Kasama nyo pa rin, Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdezia daw. Yan, ngayong araw naman magpa-project ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan sa BJMP Female Dorm. Good morning sa mga natin dyan, mga suki ng Todo Balita. Ayan, mga nakatune in yung mga yan. Habang siguro nagluluto o kung ano man yung mga ginagawa. Bago yung kanilang, di ba, meron silang mga oras ng exercise, meron silang, may mga activities. Lahat na. Marami activities ang mga persons deprived of liberty sa iba't ibang BJMP District Jail. So, merong may ngayon, livelihood training, magdo-donate ng table para doon sa gagamitin nila pag gumagawa. Kung ano man yung kanilang ginagawa, livelihood o kung ano man yung mga projects. Ayan, donation din ng plywoods at meron ding Zumba. Ayan. Exercise, Move for Health. Ito yung member natin si Ma'am Chris na pala yun, hindi lang siya basta nagji-gym. Yung heavy, yung pangalan nito, yung malaking yung tali, yung ginaganon. Power power exercise yung kanyang ginagawa. So, hindi ko alam kung magka-height kami, mas matangkad na konti. Kaya kung makikita mo dito niya, sa braso niya. So, anong tali yun? Jumping rope? Hindi lang sa jumping rope. Kasing taba niya, baka mas mataba pa dyan dito sa microphone. Tapos, ano gagawin niya? Meron sila, sa gym meron yun
na yung ginagalaw-galaw, part ng exercise na gano'n. Nakalimutan ko yung term. Kaya pala sa amin, medyo bulky yung kanyang mga braso. Ayan, so mamaya po yan. Pero kahapon, ang pinuntahan ko naman sa bayan ng Villasis, ngayong araw yung last day ng kanilang fiesta sa patron saint, pag-aalay sa patron saint. Pero kahapon, bahagi po ng kanilang fiesta yung Talong Festival na parang 16 years na rin eh. Ito po ay unang inulunsad sa parang first or second term ni former Mayor Nato Abrenica. At siya ngayon yung ngayong taon siya yung chairman ng Talong Festival. Parang yung concept ng Bangus Festival. Ang sabi nga ni former Mayor Nato Abrenica kahapon, syempre una diyan ang Bangus Festival. Tapos sunod kami. At pangalawa sa pinakasikat kumbaga na local festival dito sa Pangasinan, ang first ang Bangus Festival, second ang Talong Festival. Syempre hindi mawawala yung traditional na Pistay Dayat. So kahapon yung... So pangatlo si Pistay Dayat? Pa rin, original kasi yun eh. Si Pistay Dayat. So yung inaano ko, yung mga local, ibig sabihin ng mga bayan at saka lungsod. Plus syempre yung 100 Islands Festival. Yung 100 Islands Festival, month-long yung mga activities. Pero yung sa Talong Festival, inaabangan palagi po dyan yung pinakbet sa kawa. Yung 21 barangays, yung kawa na gamit nila, kung hindi ako nagkakamali, ito na yung kawa na ibinigay sa kanila sa kada barangay nung first year ng Talong Festival. At sabi ni Mayor Dita Abrenica kahapon, ang total of 56 kilos na iba't ibang gulay ang ibinigay kada barangay para sa kanilang pinakbet. Ito na yung pinaka-basic ng ingredients. Talong, okra, ampalaya, kamatis, at yung sili na panigang, yung sili na green. Yung iba pang mga ingredients na gustong isahog at yung mga panimpla ay care of na yon sa mga barangay. Ang inaabangan ng lahat, kasi open naman yun eh. Ang sabi nga, iluluto ng barangay, kakainin ng madlang people. So yung mga dumalo kahapon sa Talong Festival, lalo na dun sa pinakbet sa kawa, marami sa kanila meron na silang daladalang lalagyan. So kumbaga wala na silang problema. Yung pang take out? Pang take out. Sabi nga ni former Mayor Nato Abrenica, yan ay for sharing sa lahat. So syempre yung sa barangay magtatabi na sila ng para sa kanila kasi ang bilis maubos eh. Kagaya nung mga nakaraang taon. Kumbaga amoy pa lang takam na takam ka na. And then, pagkatapos niyan, yung different ways to cook talong, competition pa rin yun. At marami pang mga competitions na kasama sa Talong Festival kahapon. Ang isa sa napuna natin, kaya nga 'di ba yung feedback na ibinigay sa inyo, walang question sa accomplishments sa mga programang ini-implement ng mag-asawang Abrenica. Kung sino man sa kanila yung nakaupo. Yung isa na dyan, yung dating pinaggagawan ng competition, yung field demonstration, dati bare yun, open yung buo na auditorium. And then, mga nakaraang taon nalagyan na yung bubong dun sa mga bleacher. Kahapon nakita natin, actually parang last year din, meron ng bubong sa gitna. So yung mga nagpa-perform sa field demonstration sa competition, hindi mag-aaburido ang mga magulang dahil nasa lilim yung kanilang mga anak. So ginanap din yun kahapon at sabi po ng kanilang agriculture officer, talagang yung mga nagtatanim ng talong, paldo sila ngayon dahil ang mahal ng presyo ng talong sa labas sa mga palengke, ibig sabihin sa pagkuha rin sa kanila, medyo mataas din yung presyo. At yung talong pala, 4 to 6 months, basta maganda yung panahon, ayan, diretso yung kanilang ani o kaya harvest. So, tuloy-tuloy po ang selebrasyon taon-taon ng Talong Festival na ang sabi nga, ito yung inaantabayanan, hindi lang ng kanilang mga kababayan, kundi ganun din ng mga balikbayan. So, congratulations. At mura na ang talong ngayon, konti. Bumaba na. Bumaba na. Very good naman para sa ating mga consumers dahil pati kamatis, nananabik tayo, di ba? Bumaba na rin na konti. Bumili ako ng isang araw, 40 yung kalahati. 80.
80 pa rin yung 1 kilo. Kesa naman yung 100 plus nung mga nakaraang Yeah, linggo. umabot daw siya ng 250 nung Christmas. Just imagine, bili ka ng 2 piraso lang para makatikim ka ng kamatis. Pero sa ngayon bumababa at sabi nga masaya yung mga kababayan nating mga farmers na ang kanilang mga tanim ay etong mga lokal na gulay dahil mataas ang presyo, not very good sa consumers, pero maganda para naman sa mga magsasaka. Kahit pa paano, minsan-minsan ay kumikita rin sila ng malaki. At yun nga, gumaganda na rin yung itsura ng mga ng mga gulay. Oo, gumaganda na. Pati yung sabi ni Kaaronyoli nung isang araw bumili daw. Mahal pa yung talong. Tapos yung nabili ko yung bended talong. Class D yun. Pero yung bended talong, sabi nila mas mas nakakasiguro ka daw kasi yun. Kumbaga sa libre libre. Hindi siya na-spray. Mm-hmm. So parang mas maganda na rin yung may mga uod-uod. Kasi tanggalin mo lang yung portion ng mga yun. Oo, hindi naman nakakamatay yung uod. Oo nga, yun. Pag niluto mo yun, patay na rin siya. Parang mas daw siya, parang mas maganda pa nga. Iba nga yung nang binibili. Ito na lang, sigurado wala to. Hindi to na-spray yan. Parang kasi ganun. hindi nila ngangat-ngatin o hindi sila papasok sa gulay kung yun. Puno ng pesticide. So yan, sana magipatuloy na rin na bumaba yung presyo ng mga gulay para naman makapag-gulay-gulay tayo kasi kung minsan bibili sila ng kalahating kilong karne, parang mas mura na. Mas makawaras na apo lalo pag kapag nilaga yung may sabaw. So, susunod naman na magse-celebrate ng kanilang mga fiesta at mga festival. Siyempre, andyan na ang bayan ng Binmalay sa kanilang Sigay Festival. At ano pa yung isang nakita ko? Bukod siyempre sa March, pagdating ng March, ito naman yung 100 Islands Festival. Naka-schedule yung screening, di ba? 17, 18? Yes, ngayong araw yung screening naman para sa mga taga Central Luzon at saka mga taga rito rin. Pero na rin ang Pakwan Festival sa Bayan ng Bani. Lumabas na rin yung kanilang mga activities. Meron silang Pakwan Mass Susing and Boodle Fight. Meron silang Fur Baby. Ayan, talagang kasama na yung mga fur babies. Kasama na talaga sila. Tsaka Pet Medical. May Pakwan Play Fest. May Farmers Cook Fest. Symposium, Farmers Symposium. Meron silang tambul at kudyapi. May cosplay. May baile sa kalye. May Pakwan Palooza concert. Meron din silang Little Miss Sandya. Sandya yun. Sa Ilocano't ng Pakwan. Sandya. Ilocano yung Sandya. Ngayon ko lang alam na merong Ilocano yung Pakwan. At Sandyayo apo. Sandya. Okay. Sandya. Talaga? Sandiman, Sandya. Okay, Sandya. Pero sa Ilocano, Sandya. Di man ay sandito. Sandoon. May Pakwan Vibes at Sandya Music Show, Farmers Night. Sana Sandya na lang yung title niya para catchy. Ilocano. Kaya yung Sandya? Parang makikurious yung mga kabasa. Mas makikreate siya ng awareness. Maganda siyang Sandya Festival. Kasi yung Pakwan parang lahat alam na nila kung yung Pakwan Sandya, may sunflower doon. Pakwan After Dark and Pakwan Vibes and Sandya. Pakwan Vibes at Sandya. Yun. So, at Little Miss Sandya ulit. Meron yun. So, Miss Sandya. Ngayon ko lang nalaman na may Ilocano Pakwan. Ilocano yun, Sandya. Kasi kumataman ti Pakwan. O yan. Ngayon alam ko na. Kumataman ti Sandyayo apo. Sagmamanusot ti Sandya. Parang Chinese. Parang gano'n. Sandya. Parang andyan na nga Sandya. Sagmamano data Sandyayo. Parang Sandito. Sandya. Parang Pangasinan din, no? Oo. Sandya. Sandito. Parang gano'n. Yeah. So, yun. Pagmangaldan yung kanilang yung kanilang Tapa Festival at marami pang iba. Yung sa Posorubio, nagkaroon din sila ng patupat eating. Hindi yun contest, eating lang. Kasabay ng fiesta yung kanilang Patupat Festival. Happy birthday pala kay Kaaron Jean de Vera. Oo nga. Happy birthday kahapon. Si Mary Jean. Ang dami nilang Mary Jean.
Yan, hinahanap ko rin yung mga activities din ng 100 Islands kung narumog ni. Yakin, nakaano na rin. Meron na silang final, Hindi pa siya final, pero meron na silang initial na inilabas na ng mga activities. Hindi pa raw yung final, pero most likely kung mapapalitan man yon, yung dates na lang, or hindi siya final pero posibleng madagdagan pa yon, yung mga activities na yon. Sa bayan ng Basista, nakikita ko sa mga post ni Mayor Jolly Risuelio, puspusan na rin yung kanilang paghahanda para sa kanilang, I think, fiesta nila nitong March din At saka, syempre, pag fiesta, hindi mawawala yung Orchestra Festival. Yun ang talagang Basista yan Oo, ang bayan ng Basista, andyan po yung mga pinakamalaking mga orchestra na pinagmamalaki ng ating lalawigan. Parang 7 or 8 yung malalaki na talagang ito yung mga naiimbita sa iba't ibang okasyon, sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa Pangasinan, kumbaga all over. At saka, syempre pag Orchestra Festival, may mga iba't ibang stage kung saan magpa-perform yung nasabing mga orchestra. Kaya yung mga Basista, di agmatira makaroon talagang lalakarin nila from Orchestra 1 to hanggang sa dulo and back. Ayan. Oo nga. Tsaka yung nakikita mo, lalabas lahat ng mga taga-Basista. Talagang magkakaroon ng parang fog. Parang yan naman yung... Parang fog kasi siyempre marabok. Una karera namin nila. Meron din silang mga ihaw-ihaw. Meron din silang food strip. At pag maganyang yung mga big events ng fiesta, yung mga taga-malalayong barangay, talagang sinasadya rin po nilang pumunta sa poblasyon, nakasakay sa kanilang mga tricycle, grupo-grupo, kasama yung mga bata, para naman makisaya. Kaya naman merong food strip, merong mga trade fair, kasi alam nilang yung mga kababayan nilang galing sa malayo, pupunta sa bayan para makisaya, tignan kung ano yung mga ganap, at saka bumili. Ayan, may mga pera yan. Yan yung time na ilalabas nila. Isa sa activity o event sa fiesta ng Basista, ito, arm wrestling competition. At Pangasinan to may arm Ken Aaron Edwin, sanggol. At Ilocano, sanggol yun. Agsanggol. Yung arm wrestling. Samantala yung sanggol, baby yun. Ayan dito sa kanilang sa post ni Mayor Jolly Risuelio. Sinama din po natin ang arm wrestling competition sa ating paparating na fiesta upang mabigyan ng pagkakataon na ipamalas ng ating mga kababayan ang Pangasinan din pala yun, ang lakas ng kanilang braso sa pamamagitan ng arm wrestling or sanggol. So, Ilocano, Pangasinan, it's the same. Na isa sa mga sports na ginaganap hindi lang sa ibang bansa kundi pati sa Pilipinas. O di ba sa mga palakasan, sanggol ta. Yan. Nasama may sasanggol laki. Siguro mas maksila natin mas kakabalag le braso. So yan, yung mga preparasyon ng iba't ibang mga bayan at mga lungsod para sa kanilang mga festivals. Ito nahanap ko na yung activities ng 100 Islands. Sa Feb 28 na yung pre-pageant night. Tapos coronation agad March 7. So meron sa pa 100 Islands Festival na mismo. Yung 100 Islands North Central Luzon na. Coronation na yan. Meron din silang The Voice of Pangasinan Season 4 na. Knockout round na to. Meron din yung book character costume contest. Ito yung mga maganda rin to, itong activity na to, itong book character costume contest. Causeway. Tapos, ito yung pag sa mga kabataan. Yung mga yung ipoportray nila yung iba't ibang characters sa na kwento, sa mga istorya. Pero yung Causeway kasi usually yung mga Japanese manga characters. Iba't ibang kulay yung kanilang mga buhok. Ayan. Tapos, Rabii, Timanalon, Mangalap. Mangalap. Ano naman yung Mangalap? Fishermen. Okay. Manalon, farmers. Alam ko yung Manalon, pero yung Mangalap, di ko alam. Mangalap. Tapos, acrobat show. At saka, syempre, andun yung kanilang inaabangang talaba, ihaw-ihaw. Naku! Hindi sila kasali. Sa Red Tide. Oo nga. Oo. Sana na rin, mag-subside na yung bago mag-event nito. Pero siyempre, kahit na hindi kasali, matatakot ka rin kasi kapitbahay lang. Yung Bulinaw at saka Anda na meron silang merong tawag nito, Red Tide sa ngayon. So, pinagbabawal pa muna
ang pag-harvest ng mga shellfishes dun sa dalawang area na yon. So, meron pa rin silang invitational hip-hop dance showdown. Yan, yung inaabangan din na Agri-Trade and Tourism Expo, light parade and dancing competition, civic military parade, at syempre yung pinakamasaya na inaabangan ng mga LGBTQIA+ Day. Nilagyan na nila ng plus kasi posible na magkaroon pa kasi rin. Kasi marami pa yung plus. Yung LGBTQI, may marong, ang dami pang sangay. Kaya yung plus, included na lahat. Oo, hindi kasi baka may duwagdag yung specific. Yan, kaya nilalagyan nila, hindi nila tinutuldukan. Oo. Kumbaga open-ended. May plus yan kasi nga humaba. O yan, sige ha, baka sabihin nyo bakit para kumbaga sa open yan, na posible pang included na lahat. Kasi walang makakapagsabi, ba't wala kami dyan? Diyan sa plus. Doon na kayo sa plus. Kumbaga sa yan, others and others. Gawad 100 pulo, meron din siya. Yung pasasalamat night, tsaka Thanksgiving, siyempre, pagtatapos noon, celebration na ng cityhood anniversary. Pero ito, lang to, tentative schedule. Ayan. So, ang dami. Plus, syempre, yung naman, sa pagdating sa Abril, syempre, Bangus Festival ng Dagupan City, kasabay halos, ang Mango Bamboo Festival naman ng San Carlos City. Ayan, yan yung pag mga summer season. At saka, syempre, yung Pistay Diet na dati, more than 2 decades ago, lang yan, May 1, yung holiday. Ito yung Labor Day, pero Pistay Diet at Dagupan. And then, sa mga past administrations, inumpisahan na lagyan ng mga events, naging 1 week, 2 weeks, kung minsan, buong isang buwan yung activities na lalampas ng first week of May. Pero antabayanan po natin yung mga calendar of events din ng Pistay Diet na ito po ay pinangungunahan naman ng provincial government ng Pangasinan. Mag-ipon-ipon para maraming panggastos pagdating ng summer season. Plus yung Holy Week parang first week of April. First week of April yung Holy Week. Mahabang bakasyon yan. Pero naalala ko nga, isa rin sa mga activities sa kahapon, nakakalungkot tignan nyo yung naging effect ng bagyong Uwan, yung pinakahuli. Si Cosme. Oo. Yung noon pa. Hindi, before si Uwan magkasunod lang sila, di ba? Si Cosme kasi yun yung hangin, yung signal number, yung super typhoon. Yung signal hindi number 4. Hindi siya si Cosme, kasi si Cosme several years ago yan Si Uwan, anong si letter? Cosme, siya yung nagagalit ang Bulinaw, bakit inulit? Kasi di ba si Cosme nag-create na siya noon ng na severely damaged na noon ang bayan ng inulit yung pangalan. Ang bayan ng ang Western Pangasinan, inulit nila si Cosme. Kaya hindi nila makalimutan yung Cosme na yan. So si Cosme nangyari siya around ito lang, itong taon na to. Itong taon na to. June. Kasi nga magkasunod nga yan yung Ayan, June siya Si Cosme nga. June 10. Ang grabe yung yung effect nito sa sa tawag nito doon sa may mangrove. Di ba dati pagpunta mo sa mangrove ang ganda-ganda tignan yung parang green kasi na green. yung hangin na dala niya. So pinaspas doon unta. Merong yung sa gitna Magtataka ka yung sa gitna brown. So sabing ganoon, yung tutubo pa rin ba? So siyempre kasi di ba meron yung mga halaman na maski na natutubo pa rin. Lalo na parang para siya lang nag-brown, na nahulog yung mga dahon, then after a while tutubo na ulit. Kasi alam natin ang mangrove is talaga isa sa mga matibay talaga na puno. So wala na daw talagang tatanggalin niya. Oo. Tapos sabi makikita mo doon sa gitna yung nasa gitna yung yung tawag to yung na-damage na portion. Tapos makikita mo marasay na manipis na. Alay yung dati makikita mo, ang ganda-ganda, diba? Ang ganda tignan ng kulay green na makikita mo. Numipis siya. So, meron daw yata parang hangin. Parang ipo-ipo. Oo. Parang doon siya. Talagang yung na-blot niya, no? Oo, doon sa Kaya makikita mo talaga brown. Kaya, para siyang uprooted. Tapos, tuloy, affected din yung mga
'di ba, yung mga bunga nila. So yung mga ano, ina-expect na yun yung gagawing Oo, kasi yung bunga, pag nahulog yun na yung tumutubo. Oo. Kaya parang propagule. so nasa process na naman sila ngayon ng ano. Although meron pa ring mga ano doon, meron pa ring mga konti lang, pero wala kang mariripat. Yun sana mag-repotting, wala kang mariripat. At saka ano, so at kahapon mataas na rin yung ano, tubig hanggang hita na sa mga matangkad, sa mga kagaya ko hanggang ul na. Sa mas mababa hanggang ano na, dibdib. Oo, depende yun sa ano sa kanila sa mga matangkad, sabi nga hanggang hita. Pero sa mga anong tawag nito, sa mga kagaya natin hanggang ul. So nagtanim na lang tayo na ano, doon tayo pinagtanim doon sa landward zone, yon, Piagaw. Kaya sabi ko, akala ko Yadaw, Piagaw. So yun yung ano, yun yung mga mangrove na tumutubo naman sa landward area. Pero yun, nararating din yun kapag nararating ng tubig kapag high tide. So yun, parang nakakalungkot tignan. Sabi ko, dati sarap sa mata, pero parang nakakalungkot kasi makita mo lumipis yung ano. Kumbaga merong green color na mga tanim doon sa bandaron. Ito naman, yung purpose kasi ng isa sa mga na itutulong ng ng mangrove, pipigilan niya para siyang water breaker. Pahihinain niya yung dating ng alon sa Pampang. At saka tatama doon. Tirahan yun ng iba't ibang wildlife. Yun. Tsaka yung sa pagpapanatili nga para mabalance nga yung ecosystem. Kaya nga talagang, pero tuloy-tuloy pa rin yung yung pangangalaga nga dito sa nabanggit na mangrove eco park. Yun nga lang, medyo yun, if cost yun ng gitna talaga. Sabi naman. Parang hindi kayang labanan yung hangin sa taas at saka yung yung ipo-ipo, pero lampas na po kami sa oras. Good morning at Chicora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. Kay Madam Rose good morning and happy birthday. Yeah, kay Mama Taen Tropa. Thank you very much. Ganun. Okay. Mama Taen Tropa and DCV yan, good morning. At kay Kaaron Craselda Matro. Yes, at saka si Nanay Dading, good morning. Kay Romy, kay Rafael Acosta Mangalyag, Gaheto Emasa Landing and Benjamin, kay Salvador Erlinda. Sabi niya, good morning. Pabati naman, anak kong si Reynalyn Salvador Paras, happy birthday ngayon. At sa lahat-lahat na. Pero mga kaibigan, yun nga, wala na po kami sapat na oras. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa. Sa programa Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako naman po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumayin niyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.